Yan na. So, sa wakas, no, nandito na tayo sa area, guys. Kung magkikita ninyo, yan. Mababaw na portion na po yan. Dahil ito ay napaligiran ng mga mananalim na area. So, good morning. So, ngayong araw guys, no, Sunday na Sunday. Ngayon yung schedule natin for Sandbar, no. Ito ay isa sa mga dinadayo ng mga iba't ibang turista, no, mula sa iba't ibang mga lugar ng Pilipinas at sa iba pa, no, at mga tourist mapalokal man o mapa-abroad, no. So, ngayong araw titingnan natin kung ano na yung mga development doon, no. Ang lugar ay nasa gitna po ito ng karagatan white sand, kung saan ay white sand talaga ang dating, no? So yung grupo natin nandoon, no? Nandoon sa likod. Yan yung mga nasa likod natin, yung mga nakakumpok na tao dyan. Yan po yung mga kasamahan natin ngayong araw. Shout out. Ang Canibal Port, itong area na ito ay part ito guys ng Barangay Ukyot ng City of Baez, no. So mula rito sa kinatatayuan natin, kita natin yung isang isla na kung saan ay part din ng Baez. Isang barangay po yan, isang buong barangay, ang tinatawag na Barangay Olympia, ay ang nasa likuran natin. Napuntahan na natin yan noong merong kinocover natin na isang session dyan ng City Council. So ayan, balik nila sa Libon. Ayan yung magkasama natin, wala na eh. Karamihan sa ating mga kasamahan ay excited na, no, na marating ang lugar at makakita nitong laging dinadayo ng karamihan ang whale and dolphin watching na tinaguri ang isa sa mga lugar, no, isa sa mga tourist attraction ng Negros Oriental. Mula rito sa kinatatayuan natin ay kitang-kita natin na pagdaanan natin ang isa sa mga barangay ng City of Baez na kung saan ito ay isang isla, ang Barangay Olympia. Ito ay nakapalibot nito ang buong karagatan, no, ng sakop ng City of Baez. Ilang minuto na travel? Isang oras? Okay. Layo-layo rin, no? But so 1 hour. So yan yung layo na yan. So mas malayo pa yan kaysa dito sa Olympia. Okay. Mas malayo pa kaysa Olympia. So yan yung isa sa mga ano natin ngayon, ang sinasakyan natin. Ayan, 1 hour. Okay. Sa loob ng isang oras ay andito na tayo sa area na kung saan ay lugar ng mga dolphins na laging dinadayo ng mga tao. Inihintay natin kung magsilabasan ba sila dito sa area na ating pinipwestuhan, kasi minsan ay hahagilapin natin. Pero pag may lalabas na isa ay susunod-sunod na yan hanggat at ito na nga yung hinihintay natin.
hindi masyadong maraming nagpapakita sa atin sa mga oras na ito gawa ng siguro dahil mga alas 10 na, no? Sa mga ganong oras tayo nakarating dito, so medyo mainit-init na ang panahon, mga ka-Gym 5. Kaya't yun, pagkatapos natin nakita, hindi tayo nagtatagal, bumalik tayo para maligo sa White Sandbar na part at katabi nito ng Bais, na kung saan ay sakop ang White Sandbar na ito ng Municipality of Manhoyot. So kailangan natin bumalik kasi yung pinanggalingan natin malapit na yan sa isla ng Cebu, at dito tayo sa White Sandbar na kung saan ay mag-i-enjoy ka dito sa paliligo. So ayan na nga, andito na tayo. Ayan, kung makikita ninyo, malalim itong area pero mababaw doon sa may gitna. Napagitna po yan, mga kagala, no? Ayan, umiikot lang tayo kasi doon tayo nang gagaling, no? Hindi pwedeng itiritso, guys, kasi masyadong mababaw yan compare dito sa ruta natin na sa likod tayo. Kaya dito tayo bumuntot, dito mga nakahelira. At ayan na nga yung maputi sumasalubong sa atin. Ayan, nakarating na rin tayo dito sa wagas. Okay. Nakaset po juga dia. Abot ko, ano ka na? Kanang puti. Sama na dia. Saka ko dia. Sa wakas ay nakababa na rin tayo dito sa Sandbar ng Manhoyot. At makikita niyo guys na kung saan na yan, kung malalim, kung ano man ang kalalim ng dinadaanan natin ng Tanyon Street, no? Na dito sa lugar ay opposite po. Masyadong napakababa po ang tubig dagat dito sa lugar, no? Kaya't dito kalimitan, kahit anong okasyon, dito nila dinadaos. Gawa ng kahit anong lalim ng dagat, high tide man, dito sa lugar mababaw pa rin. Sayang nga lang yung mga cottages na makikita natin, yan, sira yan, no? Apektado yan nung typhoon ulit na kung saan yun na nalasa dito sa probinsya. Di ka kapataka. Sika itong gamit mo. Pila po na yung usakay na eh. Ha? Kanya kung pakyawo na siya, ako nang naim usakay ni mo. Tag 100 per head. Kung naim 5 ka buok, put doon po. Dili. Depende ra. Pila ka buok sakay? Manitag ya. Lain po ito iyaha dito, mura po. Ba? Pero dili na ni mo mabaw. Yun ano yun na ni? Dili pareha dito nga. Okay. Wala ka usa. Layo po. Kana amping na lamang. Lilipat tayo doon sa may bandang unahan. Gawa ng medyo naghahanap ng matatapakan talaga na putim-putim buhangin. Yung ating makasama. Doon tayo sa likod lilipat. Mula rito sa may. So ayan na nga. Andito na tayo. Ayan, kung makikita ninyo, malalim itong area pero mababaw doon sa may gitna. Napagitna po yan. Ayan, umiikot lang tayo kasi doon tayo nang gagaling, Hindi pwedeng itiritso, guys,
kasi masyadong mababaw yan compare dito sa ruta natin na sa likod tayo. Kaya dito tayo bumuntot, dito mga nakahelira, at ayan na nga yung maputing baybayin na sumasalubong sa atin. Ayan, nakarating na rin tayo dito sa wagas. Okay. Kung makikita ninyo ay bababa na tayo para maitapak natin ang ating mga paa dito sa parang nakahugis na buhangin, parang nakahugis na baybayin sa gitna ng karagatan. Konting ingat nga lang pagbaba mo rito dahil mababa itong portion guys. Kailangan maingat ka kasi minsan ay mayroong mga sea urchin dito or yung tinatawag na tuyom, no, na kung saan pag nagkamali ka at di mo mamalayan ay natinig ka na pala, no. Bibihira lang naman, ngunit kailangan pa rin dito ang iba yung pag-iingat, no, para di ka matinik. Minsan meron kasi dyan, no, pero kailangan mong malinaw naman yung tubig. Kailangan mong mag-iingat sa bawat hakbang, sa bawat tapak na yung ginagawa patungo sa na buhangin sa may bandang unahan. Okay, so bumaba na tayo, no, mula doon sa sinasakyan natin. Dito tayo dumaan sa isang pump boat gawa ng hindi na makadao dito yung isa sinasakyan natin gawa ng puno na, no. Halos magkakadikit na sila guys. Lalakarin natin ng mga ilang metro ang white sand na kung saan ay mawawala rin ito sa pagbalik ng pagtaas ng dagat. Ayan na sa likod natin. Shout out! Ayan sa likod natin guys. So at last nagdako na rin tayo dito, no? Kunting hingat lang kapag ikaw ay pupunta dito, lalong lalo na kapag nais mong bumaba gawa ng di maiiwasan na mayroong mga tinatawag na tuyong dito sa amin o urchin, no? Na kung saan ay mayroong mangilan-gilan na nandito dito. Kaya manatiling naka-chinelas pag dahil mo doon sa may malalim na portion dahil di mo nakikita yung dinadaanan. So wagas ay dito na rin tayo, no? Nakatapak na rin tayo guys dito sa maputing buhangin na kung saan ang tinatawag na White Sand Bar ng Municipality of Manhoyod. Dahil linggo, magmapapansin niyo ay napakarami mga sasakyang pandagat, no? Yan yung isa sa mga
ikinabubuhay rin ng ating mga kababayan dito sa lugar, no? Kung saan ay iniingatan rin nila ang area, iniingatan nila ang lugar na ito, lalong-lalo na sa mga taong dito na bumumuhay, no? Para naman sa kanilang hanap buhay. Kung mapapansin niyo kung gaano kaputi ang buhangin dito, ito ay isa sa nagbibigay attraction ng ating mga turista mula sa iba't ibang mga lugar na kung saan ay nagawi dito sa sandbar ng Manhoyod, na kung saan ay kadikit din ito ang whale watching, dolphin and whale watching ng city of Baez sa probinsya ng Negros Oriental. Kung first time mo bang nakarating dito sa lugar ay nanaisin mong bumalik, di ka magsasawa sa puti ng baybayin, sa puti ng mga buhangin dito, na kung saan ay isa sa nagbibigay attraction ng mga bisita o mga tourists na pumupunta dito sa lugar na ito. Napakaganda ang area at walang duda na kung bakit ito ay binabalik-balikan ng karamihan. Saksihan na natin ngayong araw kung gaano kaganda itong white sand ng Manhoyod at kung paano ma-experience ang mag whale watching, dolphin and whale watching sa City of Baez. Hanggang sa muli po, tabayanan nyo ang iba pa nating lakad mula rito sa White Sand Bar ng Municipality of Manhoyod sa probinsya ng Negros Oriental. Ito po ang Jim 5 TV. Hanggang sa muli, mabuhay po ang buong Pilipinas.